Matapos ang matinding ekspedisyon, nakatagpo si Ayla ng sandaling pagkakataon upang alagaan ang hardin, habang si Lena naman ay nag-enjoy sa isang deserved na paliligo. Nang sumunod, nagsanib puwersa ang dalawa upang maghanda ng tanghalian. Panandali ang nakalimutan ni Lena na diligan ang mga halaman, ngunit agad siyang pinaalalahanan ng cybergirl na natapos na ang gawain. Tuwang-tuwa si Lena sa pagiging maingat ng kaibigan, at sinabi niyang mahusay na niyang nahaharap ang lahat kahit nawala si Light. At tiyak ay ipagmamalaki siya nito. Habang lumilitaw sa langit ang imahe ng kanilang minamahal na guro ng mga prutas, biglang nag-materialize si Light mismo, na nagpapatunay na buhay pa siya. Walang pag-aalinlangan, mabilis nila siyang isinama pabalik sa kama, pinapilit na magpahinga, kahit na siya'y nawalan ng malay sa loob ng 2 araw na magkasunod. Habang inaalalayan nila siya, napansin ni Lena na hamuupo na ang kanyang lagnat, ngunit kailangan pa rin ng pag-iingat. Kaya naman dinala niya ang pagkain para kay Light. Malambot na dibdib ng kalapati, isang masustansyang sopas na gulay, at isang baso ng lamonadang may pulot. Binanggit din ni Lena na nakatanggap sila ng sapilitang imbitasyon mula sa Adventurers Guild upang magbigay ng karagdagang detalye tungkol sa hitsura ng dragon. Ipinahayag ni Light ang kagustuhan na sumama, ngunit mariing sinabi ni Ayla na kailangan niyang mag-focus sa pagpapagaling. Pagdating nila sa guild, ipinaalam sa duo ng Luxuria na sa loob ng 2 oras sila ay dadalhin sa conference room. Nainis si Lena dahil sa matagal na paghihintay, lalo na't sila ang inanyayahan, at ipinahayag niya ang kanyang pagkainis. Gayunpaman, ipinaliwanag ng receptionist na abala ang mga opisyal. Nilinaw din nito na hindi papayagan si Ayla na pumasok sa conference room dahil hindi pa siya rehistradong adventurer. Walang pag-aalinlangan, hiningi ni Lena na agad mairehistro si Ayla. Ibinigay ng clerk ang mga kinakailangang form, at nang tanggapin ni Ayla ang mga ito, ramdam niya ang mabigat na tingin mula sa mga kalapit na adventurer. Ang kanilang mga ekspresyon ng pagdududa ay nagpaisip sa kanya kung talagang nararapat siya roon. Hindi tulad ng iba, wala siyang mga kahanga-hangang kagamitan o nakakatakot na presensya. Nang maramdaman ni Lena ang kanyang alalahanin, pinayuhan niya ito, binibigyang diin na napakahusay ng kanyang skill assessment. Ngunit nauunawaan niyang sa mga bata, madalas ang hitsura ang may higit na halaga kaysa sa mga tunay na kakayahan. Dahil dito, iminungkahi ni Lena na mag-shopping na lang sila dahil may oras pa sila. Nagatubili si Ayla, inamin na wala siyang pera, ngunit pinawi ni Lena ang kanyang alalahanin, sinabing parang kapatid na siya at ipinasya niyang sagutin ang gastos sa mga kagamitan niya. Samantala, si Light ay nasa bahay, nababagot at walang magawa. Habang naglalakad ang mga babae sa mga kalye, tinreat nila ang kanilang mga sarili ng ice cream, at si Ayla ay puno ng saya sa ideya ng magkasamang pamimili. Ang matawa at abalang pamilihan, na puno ng mga tindahan, ay nag-iwan ng matinding paghanga sa batang babae. Nang makita ang isang tindahan na may pangalang Super Luxo, mabilis siyang tumakbo patungo rito. Sa mata ni Lena, naamoy ang tindahan ng mga pekeng produkto, ngunit hindi apektado si Ayla at nagmadaling pumasok. Sinundan siya ni Lena at sinubukang itulak siya patungo sa isang mas kagalang-galang na tindahan, ngunit habang tinitingnan ni Ayla ang isang item gamit ang kanyang kakayahan, natuklasan niya na ang tila ordinaryong bagay ay isang hilaw na diamante pala. Agad na pinawalang bisa ng may-ari ng tindahan ang sinabi ng bata. Nagsabing imposibleng hilaw na diamante iyon, matapos lahat, wala namang interesado sa pagbili ng ganoong bagay. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, hindi nagatubiling naglagay si Lena ng ilang piraso ng gintong barya sa counter at kinuha ang item ng walang pag-aalinlangan. Paglabas nila, mabilis na ginawa ni Lena ang isang kwintas para kay Ayla, gamit ang diamante bilang pendant, isang personal na regalo upang ipagdiwang ang pagkakataong iyon. Pagkatapos, nagtuloy sila sa Rainbow Robes, isang kilalang tindahan ng mga damit, kung saan agad silang tinanggap ng shopkeeper at inimbitahan na subukan ang kanyang pinakabagong mga likha. Mariing sinabi ni Lena na nandito lamang siya upang maghanap ng damit para kay Ayla, ngunit bago siya makapagpumiglas, mabilis siyang pinasok sa fitting room at halos pinilit na subukan ang mga inirekomendang damit. Isa-isa, lumabas siya na suot ang mga pinakapino at pinakamahal na mga damit, ang ilan ay sobra-sobra ang marangya, kung hindi man hindi angkop sa kanyang edad. Nagsawa na si Lena sa walang katapusang paglabas-pasok sa mga kasuotan, at tuluyan ng lumuhad at sumigaw sa pagkabigo na nagpunta lang sila para bumili ng damit para kay Ayla. Sa wakas, naintindihan ng shop owner ang hiling ng kliyente at ipinakita ang isang kasuotan na may mga tenga ng pusa para sa bata. Ngunit, parang nagsasalita sa sarili, inamin ni Ayla na may iba siyang naiisip. Nang makita ang pagkakataon, hinikayat ni Lena siyang ipahayag ng malakas at malinaw ang kanyang nais.
Binigyang diin na makakatulong ito sa pagpapalakas ng kanyang tiwala sa sarili. Sa wakas, si Ayla ay isang mahalagang miyembro ng Luxuria at kailangang magpakita ng ganitong katayuan. Pinalakas ng mga salita ni Lena. Humarap si Ayla sa shopkeeper at sinabi na nais niyang maging tulad ni Lena, suot ang damit na karapat-dapat sa isang tunay na adventurer. Pagbalik nila sa guild, agad silang tinawag sa conference room. Sa pagkakataong ito, nakatayo si Ayla ng matatag sa kanyang bagong damit. Pakiramdam ay mas tiwala na siya sa kanyang hitsura. Samantala, si Light ay nagpumilit gumawa ng push-up sa isang walang kabuluhang pagsubok upang mapawi ang kanyang pagkabor. Bigla siyang binigyan ng slap ng sleep fairy, sabay sabing bumalik siya sa kama. Nainis si Light at tumutol, na nagsasabing wala na siyang ginawa kundi matulog sa loob ng 2 magkasunod na araw, ngunit hindi alintana ng maliit na fairy ang kanyang reklamo, hinayla siya pabalik sa kama at tiniyak na mananatili siya roon. Sa kalituhan, naiisip ni Light na malamang ang kanyang mga kasama ay kasalukuyang binibigyan ng papuri dahil tinalo nila ang nakakatakot na dragon, samantalang siya, sa kabilang banda, ay pinipilit magtiis sa mga lecture mula sa mga fairy na hindi tataas sa 3 sentimetro. Kahit ganun, hindi nagpatinag si Light at nagdesisyon na pumunta sa guild. Pagdating sa guild, inihatid ang mga miyembro ng Luxuria sa meeting chamber, at binigyang diin ng receptionist ang kahalagahan ng presensya ni Lena. Tuwang-tuwa siyang matulungan, at hindi nag-atubiling sumunod si Lena. Subalit, sa loob-loob niya, wala siyang balak na basta nalang magbigay ng impormasyon at umalis. Tinanggap na niya ang paanyaya na tuklasin ng tunay na pinagmulan ni Dirtina, ang ipinadala upang alisin siya at ang kanyang mga kasama, at determinado siyang makuha ang mga sagot sa misteryong ito. Bukod pa dito, tanging ang Adventurers Guild lamang ang nakakaalam na papunta na ang grupo sa Count's Mansion, na nagbukas ng posibilidad na ang mga mataas na opisyal na nag-recruit sa Luxuria ay direktang kasangkot. Kaya naman, itinuturing niyang kapaki-pakinabang na banggitin ng hindi tuwiran ang Dratina at Black Swan upang makita ang kanilang mga reaksyon. Hindi nagtagal, dumating sina Lena at Ayla sa conference room, kung saan naghihintay ang 4 secretaries para sa pagdating ng Sword Saint, si Harem. Nagtanong si Ayla kung ano ang ibig sabihin ng 4 secretaries, kaya ipinaliwanag ng receptionist na sila ay kumakatawan sa 4 na pangunahing dibisyon ng guild. Ipinagpatuloy ng receptionist ang paglalim ng paliwanag, na ang guild ay isang sentral na institusyon sa Holy City at nahahati sa 4 na pangunahing sangay, inspection, finance, security, at investigation, bawat isa ay pinamumunuan ng isang kilalang pinuno, at silang lahat ay naroroon sa pag-uusap na iyon. Sa madaling salita, ang pinakamahalagang mga tao sa loob ng organisasyon ay naroroon sa silid na iyon. Ang Flower Hat ay ang head ng investigation, na nangangasiwa sa pananaliksik tungkol sa ekolohiya ng mga halimaw at ang kanilang populasyon. Si Tiger Beard, ang head ng security, ay may tungkulin na panatilihin ang kaayusan sa publiko. Ang Gravekeeper naman ang Chief Financial Officer, na nangangasiwa sa mga gantimpala at lahat ng usaping pinansyal. At sa huli, si Holy Sister ang Chief Inspector, ang namamahala sa pagpapanatili ng disiplina sa loob ng guild. Pinuri ng Holy Sister si Lena para sa kanyang mahusay na trabaho sa lumang mansyon ni Count Monty at ipinahayag ang kanyang ginhawa na ang adventurer ay mabuti pa. Habang mas gusto ni Lena na iwasan ang babaeng ito, nanatili siyang mausisa upang mapansin ang kanyang reaksyon. Si Ayla, na naghahanap ng karagdagang impormasyon, ay nagtanong sa receptionist tungkol sa Holy Sister, na ipinaliwanag na siya ang namumuno sa Inspection Secretariat, na nangangasiwa sa lahat ng ibang departamento, kaya't siya ang pinakamakapangyarihang tao sa loob ng guild. Dahil dito, tumaas ang interes ni Ayla tungkol sa mataas na ranggo ng sister at tinanong kung anong mga kakayahan ang mayroon ng isang prestihiyosong individual na tulad niya. Ngunit ang sagot ay nag-iwan sa kanya ng pagkalito. Habang nagaganap ang pag-uusap na ito, tinanong ng Holy Sister ang tungkol sa Evil Dragon, ngunit nais muna ni Lena na magtanong ng sarili niyang katanungan. Inalala niya ang pag-atake sa mansyon na iniimbestigahan ng Luxuria, kung saan sila ay hinarap ng isang babaeng nagpakilalang Dratina ng Black Swan. Tinanong ni Lena kung may alam ang sino man sa kanila tungkol sa babaeng ito. Nagpahayag ng kalungkutan ng Holy Sister, inamin na wala siyang kaalaman tungkol sa bagay na iyon. Agad na nagpakita ng kasabikan si Tiger Beard na harapin ang mga individual na may kakayahang magsummon ng ganitong kalakasang dragon. Si Flower Hat, na nakatutok sa imbestigasyon, ay nagmungkahi na magsaliksik sa Great Library. Inalala naman ng Gravekeeper na ang pag-access sa mga personal na record ay nangangailangan ng kanilang tahasang pahintulot. Sa kabila nito, binigyang diin ng Holy Sister na ang pinakamahalagang bagay ay matukoy ang kinaroroonan ng Evil Dragon,
dahil kailangan ng agarang aksyon upang tugunan ang kalituhan na dulot nito. Naiinis si Lena sa pag-iwas ng sister sa kanyang tanong, at tinanaw niya ng tahimik habang iniutos ng superior kay Flower Hat na ipagbigay alam ang kanyang mga natuklasan. Ipinaliwanag ng chief investigator na nagpadala siya ng reconnaissance bird, ngunit walang trace ng evil dragon sa mansyon ng Count. Binanggit niya na kung mayroon silang piraso mula sa katawan ng dragon, maaari nilang masubaybayan ang mana nito. Nang marinig ito, ibinunyag ni Lena ang isang kaliskis mula sa halimaw, na nagpagulat sa lahat ng naroroon. Ngunit may kondisyon siya bago ipasa ang item, dapat ay bigyan siya ng access sa lahat ng record na may kaugnayan kay Dratina. Pumayag ang 4 secretaries, ngunit pinayuhan siya ng Holy Sister na maaaring hindi niya matagpuan ang mga sagot na hinahanap niya. Sa kabila ng lahat, ang kasunduan ay naisagawa. Ginamit ni Flower Hat ang kanyang kakayahan, ang Eyes of the Scholar, na nagpapahintulot sa gumagamit na basahin ng anumang nakasulat sa papel. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ito, in-access ng investigator ang mga record na hiniling ni Lena at natuklasan ng isang nakakagulat na impormasyon, 12 taon na ang nakalilipas, sa lake capital ng Athena. Isang batang babae na nagngangalang Dratina Bellbury ang nakatanggap ng skill fruit na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan ng necromancy. Itinatala rin sa record na ang Holy Sister ang nagsagawa ng pagsusuri sa araw na iyon. Ang natuklasang impormasyon ay nagbigay kay Lena ng pagkakataon upang tanungin ang Holy Sister, na nag-akusa na wala siyang kaalaman tungkol kay Dratina. Ipinagtanggol ng chief ang kanyang sarili, ipinaliwanag na taon-taon ay nagbigay siya ng kakayahan sa higit sa isa, kaya't mahirap tandaan ng isang tao mula sa higit sa isang dekada ang nakalipas. Dahil sa paliwanag na ito, napagtanto ni Lena na hindi niya na kayang pilitin ang babae para sa higit pang sagot. Subalit, mayroon siyang mahalagang lead na ngayon. Habang nangyayari ito, tumayo ang Holy Sister upang umalis, nagpapasalamat kay Lena sa kanyang tulong. Ngunit malinaw niyang sinabi na mula sa araw na iyon, lahat ng record na may kaugnayan sa Luxuria Group ay buburahin. Nagulat sina Lena at Ayla at nagtanong kung bakit. Sumagot ang Holy Sister na ang leader ng Sacred Grounds ay inakusahan si Light Underwood ng paggamit ng karahasan laban sa kanya at pagnanakaw ng kanyang kagamitan. Agad na kumalat ang mga bulungan sa buong conference room, at nagbigay ng babala ang lahat tungkol sa maling gawain ng miyembro ng Luxuria. Dahil dito, pumasok si Light sa silid na may karaniwang walang alala at masayang ekspresyon, na nag-aakalang makakatanggap siya ng papuri. Ngunit nang maramdaman ang tensyon sa hangin, nagtanong siya tungkol sa nangyayari. Ipinaliwanag ng Holy Sister na buburahin ang mga record ng Luxuria dahil sa paglabag sa mga regulasyon ng guild. Si Light, na hindi apektado, ay simpleng tumugon ng, "Wala akong pakialam," at ipinahayag na anuman ang kanilang status sa rehistro, magpapatuloy pa rin sila bilang isang grupo. Hindi kumbinsido, tinutukan ng Holy Sister si Light. Nag-glow ang kanyang mga mata habang ipinapakita sa kanyang isipan ng imahe ng kalawakan, at doon niya natutunan ng isang bagay na nakakagulat. Dahil dito, nagbago ang kanyang posisyon at nagbigay ng pagkakataon ng Holy Sister na ma-redeem ang Luxuria sa pamamagitan ng pagiging Monster Hunters. Inanunsyo niyang kung magtatagumpay sila sa misyon, mananatili ang kanilang mga record at bibigyan sila ng malaking gantimpala. Tinanong ni Lena kung ano ang nagbigay dahilan para magbago ng isip ang Holy Sister, at sumagot ang chief na ang determinasyon ni Underwood ay labis na nakaapekto sa kanya. Dahil may duda si Lena sa mga motibo nito, pinayuhan niya si Light na pag-isipan ng mabuti ang desisyon, ngunit si Light, na nakatutok lamang sa malaking gantimpala, ay agad na sumang-ayon. Sa huli, kahit na isang patibong ito, alam niyang hindi siya magiging makulay sa kasaysayan nang hindi kinokontro ang ganitong klaseng hamon. Pagkatapos ng pulong, ibinigay ng isang empleyado ng guild ang isang pamphlet na naglalaman ng mga detalye ng misyon, ngunit nanatili si Lena na nagdududa. Ipinahayag niyang may masamang balak ang Holy Sister laban sa kanila at binigyang diin ang kahalagahan ng pagiging maingat. Sa mga sandaling iyon, ibinunyag ni Ayla na sinubukan niyang tasahin ang kakayahan ng sister ngunit wala siyang nakita, isang bagay na hindi pa niya naranasan. Habang napansin ni Lena na may dalang espada si Light sa kanyang likod, nilapitan siya ng Gravekeeper at sinabi na ipinagbabawal ang mga armas sa conference room at magmumulta siya ng 1,000 ginto. Tumutol si Light, sinasabing ang espada ay sira na at hindi na ito maituturing na isang sandata. Bilang tugon, ipinataw ng Chief Financial Officer ang multa na 5,000 ginto bilang kabayaran sa espada ng guild na sirang-sira na ni Light. Dagdag pa rito, malalaman ni Light na dahil sa pagkabasag ng 2 espada, hindi na siya papayagan pang manghiram mula sa guild.
Bagamat may kabiguan, nakita ni Light ito bilang isang pagkakataon na tuparin ang kanyang pangarap na magkaroon ng sariling espada. Inirekomenda ng receptionist na magpagawa siya ng custom-made na armas, dahil mas magiging epektibo ito kung ito ay tatalima sa kanyang katangian bilang gumagamit. Dahil dito, nagmadaling umalis si Light mula sa guild at nagsimula ng magplano kung paano siya magpapagawa ng espada. Samantala, nagdesisyon si Lena na magtungo sa Athena upang siyasatin ang clue na mayroon siya tungkol kay Dratina. Pagkatapos magtakda ng plano, naghiwalay ang grupo at nagpalitan ng mga palem. Pagkatapos, sumakay si Zomdo sa kanyang karwahe patungo sa piitan ni Monica Bull, nag-iisip tungkol sa matinding pagpupumilit ng banal na madre na panatilihing buhay si Underwood. Hindi niya maunawaan kung bakit mahalaga ang bata sa madre, ngunit hindi na rin iyon mahalaga, malamang ay bumagsak na si Underwood sa maingat na inilatag na bitag, at ang tauhan ng madre ay dumating lamang upang kunin ang bunga ng kanyang estratehiya. Ngunit, pagpasok niya sa silid, sumalubong sa kanya ang isang nakakagulat na tanawin, ang kanyang mga tauhan ay nakahandusay sa sahig. Mahimbing na natutulog. Samantala, sa Bull Workshop, matamang humingi ng tawad si Ayel kay Light dahil sa pagkakasangkot ng bata sa kanyang mga problema. Gayunman, ipinaalala ng bida na hindi lang ang anak ng panday ang nais ng Black Swan, si Underwood rin. Determinado, tuluyang pinutol ni Ivel ang kanyang ugnayan sa tiwaling pangkat ng mga ngalakal, handang isakripisyo ang kanyang kabuhayan kung kapalit nito ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Habang nag-uusap sila, bumaba mula sa hagdan si Monica. Tinatawag ang pangalan ng kanyang ama, sabik na nagtanong kung titigil na ito sa paggawa ng mga sandata. Mariin siyang tinanggihan nito, ipinaliwanag na kailangan nilang makahanap ng isang mahusay na mamimili. Aniya, ang pinakamahalagang produkto ng isang pandayan ay ang kanilang mga kagamitan. Napalunok si Monica sa sinabi ng ama, lalo na't tinalikuran na niya ang paggawa ng sandata. Sa kabila nito, wala siyang nagawa kundi tanggapin ito. Muling iginiit ng kanyang ama na kailangang patuloy silang lumikha ng mga dekalidad na kagamitan upang mapanatili ang negosyo, isang negosyong pinaghirapan niyang palagwin sa loob ng 25 taon. Galit na galit, tinanong ni Monica kung ang kanyang pagmamalaki ba ay naging dahilan upang hindi niya makita ang maaaring masamang gamit ng kanyang mga nililikha. Subalit, dahil sa epekto ng natitirang pulbos pampatulog, halos mawalan siya ng malay. Agad namang lumapit ang asawa ni Ayel, na nag-aasikaso sa kanyang paggaling, at iginiit na ipagpaliban muna ang usapan, kinakailangan ni Monica ng pahinga. Samantala, inalok ni Ivel ng matutuluyan si Light sa workshop dahil masyado ng gabi upang maghanap ng tuluyan. Iginiit niya ang kanyang pagkamapagpatuloy, inihanda ang damit at paliguan para kay Light at Aya. Pagod na pagod, si Aya, nang tanungin kung ano ang gusto niya, ay ninais lamang na makapagpahinga agad. Nagpasalamat si Light at tinanggap ang alok. Habang patungo sa kanilang silid, napansin ni Light kung gaano kahalaga ang workshop sa lahat ng naroon. Kinumpirma naman ito ng babae, na sinabing iginagalang nila si Ivel at nais nilang manatili roon ng matagal. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Light kung gumagawa rin siya ng mga sandata. Ngunit ipinaliwanag niyang hindi siya isang panday. Sa halip, siya ang nangangasiwa sa pagluluto, paglalaba, at pag-aalaga ng mga bata, isang may bahay. Dahil dito, kapag nagtatalo ang kanyang asawa at si Monica, hindi siya nakikialam, dahil para sa kanya, ang mga bagay na iyon ay nauukol sa sining ng panday, na hindi niya maaaring husgahan. Pakiramdam ng babae, wala siyang kakayahang impluwensyahan sila, ngunit hindi sumang-ayon si Light. Ipinaalala niya na madalas purihin ni Monica ang kanyang madrasta, kaya dapat ay magkaroon siya ng higit na tiwala sa sarili. Makalipas ang ilang sandali, sa halip na matulog, naupo si Monica sa kanyang balkonahe, pinagmamasdan ng isang patalim sa kanyang kamay. Lumapit si Light at nagtanong kung mas mabuti na ang kanyang pakiramdam. Tumango si Monica, sinabing tuluyan nang nawala ang epekto ng pulbos. Tinanong niya si Light tungkol kay Ayel, at tiniyak naman nito na natutulog na ang bata. Ayon kay Light, habang inililigtas niya si Monica, matiyag ang naghintay si Ayel sa labas hanggang sa sila ay bumalik. Napansin ni Light ang patalim at tinanong kung ano iyon. Ipinaliwanag ni Monica na iyon ang una niyang nalikhang sandata noong bata pa siya. Bagamat bihira purihin ng kanyang ama ang sinuman, inamin nitong may talento siya, na minsan niyang ipinagmalaki. Nang makuha niya ang Super Forge skill, tiniyak niya sa sarili na ang pagiging panday ang kanyang kapalaran. Ngunit ngayong tinitingnan niya ito muli, napansin niyang bahagyang tabingi ang pagkakagawa. Tinanong ni Light kung labis niyang iginagalang ang kanyang ama. Tumango si Monica, ang ama niya ang nagturo sa kanya ng lahat tungkol sa panday. Nakita niyang lumago ang workshop, lumawak,
at tumanggap ng maraming estudyante. Sa puntong iyon, naisip ni Light kung may pag-asa pang magkasundo silang mag-ama. Pinagnilayan ito ni Monica at inamin na dati, ang paggawa ng sandata ay nagbigay sa kanya ng dalisay na kasiyahan, papuri, pagkakaibigan, at kasaganaan. Ngunit pagkatapos ng insidente sa kanyang lola, napagtanto niyang may mas malalim pang kahulugan ito. Sa puntong iyon, ang hindi mabilang na mga espada na ginawa niya ay kumalat na sa mundo. Nilukuban siya ng takot, kaya pinili niyang talikuran ang workshop kaysa ipagpatuloy ang pagpapanday sa ilalim ng kanyang ama. Samantala, tinanong niya si Underwood kung nakapatay na ito ng buhay. Saglit itong nag-alinlangan ngunit umamin na oo. Mga undead ang kanyang pinatay, ngunit dati silang mga tao. Sa una, nagduda siya sa kanyang sarili, ngunit nanganganib si Aya, kaya hindi siya nagdalawang isip. Ipinagtapat ni Monica na hindi na niya alam kung mabuti o masama ang isang espada, pagkatapos ay tinanong si Light kung matuwid ba ang paggamit niya ng sandata. Sinabi ni Light na naniniwala siyang oo, ngunit alam niyang maaaring iba ang definisyon ng kabutihan para kay Monica. Tinanong niya kung itinuturing ba nitong tama para sa isang adventurer na tulad niya ang pumatay ng kalaban. Nagmumuni-muni, hindi nakasagot si Monica, ngunit hinangaan niya ang mga taong lumalaban upang maabot ang kanilang pangarap. Ilang oras ang lumipas, nagising si Doug sa parehong selda kung saan nakakulong si Monica. Napansin niya ang kanyang amo at inaantok na nagtanong kung ano ang nangyayari. Walang emosyon si Zomdo, saka nagsabing naroon na si Doug nang dumating siya. Ngumisi si Zomdo at tinukso ang kanyang tauhan, itinatanong kung titiisin ba nito ang kahihiyang ito o kikilos na. Ano man ang mangyari, nakapagpasya na siya, sa pagkakataong ito, siya mismo ang dudurog kay Underwood. Sa kanyang utos, naghanda ang kanyang mga tauhan para sa kanilang pag-alis pagsapit ng bukang liwayway. Pagsikat ng araw, dali-daling tinawag ni Ayla si Light para mag-almusal. Pagpasok niya sa kusina, nagtanong siya tungkol kina Ivel at sa kanyang mga alagad, ngunit ipinaalam ng asawa ng pinuno na nasa trabaho na silang lahat. Nagulat si Light sa aga ng kanilang pagsisimula, ngunit agad din siyang lumapit sa mesa, sabik na kumain. Gayunman, bago pa man siya makaupo, isang batang babae ang agad na nagsabi sa kanya na si Monica lamang ang maaaring umupo roon. Kinumpirma ng madrasta ni Monica na nakalaan talaga ang upuan para sa kanya. Dahil dito, hiniling niya kay Light na dalhan si Monica ng almusal sa kanyang silid mamaya, sapagkat maaaring maiyang sumama ang dalaga sa kanilang mga bisita. Habang papunta sa kanyang silid, nakita niya si Monica sa hardin ng workshop. Iniabot niya ang pagkain at binanggit ang hindi niya pagsama sa sariling pandayan. Ipinaliwanag ni Monica na matapos niyang ipag-alala ang lahat kahapon, nais niyang bumawi sa kanila. Sa hardin, tinanong ni Light kung may itinatanim ba sa workshop. Tumango ang anak ng may-ari, ngunit sinabi niyang mahina ang ani nila ngayong taon. Bilang tugon, ginamit ni Light ang kanyang kakayahan bilang fruit master upang pabilisin ang paglaki ng mga bunga. Namangha si Monica at biglang tinanong kung paano niya napatulog ang mga tauhan ng Black Swan dahil nangangailangan iyon ng ibang kasanayan. Dito, ibinunyag ni Light na bilang isang fruit master, maaari niyang kainin ang anumang prutas na nagtataglay ng isang kasanayan. Nag-alinlangan si Monica, agad siyang hinawakan sa kwelyo at iginigiit na ang mga ganitong prutas ay nakamamatay. Bago pa niya mas lalo itong usisain, isang kaina-hinalang ingay ang pumukaw sa kanilang pansin. Sa loob ng workshop, pinangunahan ni Zomdo ang mga tauhan ng Black Swan, madaling pinabagsak ang mga panday gamit ang kanilang lakas. Nang masiguro na nilang hawak na nila ang sitwasyon, lumapit ang pinuno ng grupo at walang pakundangang inimbitahan si Light Underwood para sa isang paglalakad sa labas. Sa labas, mayabang namumisi si Zomdo, sarkastikong pinuri si Light sa pag-aalaga sa kanyang mga tauhan kagabi. Tumugon si Light na dahil hindi pa rin sila natuto, patutulugin niya silang muli. Gayunpaman, nang suotin niya ang kanyang lightning armor, walang pakialam na ininda ni Zomdo ang natitirang epekto ng pulbos pampatulog. Pinatawag ni Light ang kanyang engkanto upang suriin ang kalaban at natuklasan niyang taglay ni Zomdo ang kakayahang lightning summoning, pinapayagan siyang balutin ang sarili sa kuryente o magpakawala ng matitinding kidlat. Sa isang simpleng galaw ng kamay, winasak ni Zomdo ang isang bahagi ng pader ng workshop, lalo pang pinalalakas ang banta. Agad na pinalisan ni Light ang kanyang engkanto at inutusan si Monica na tumakas kasama si Aya. Nagkunwaring naiinis, nagreklamo si Zomdo tungkol sa mamahaling pintuan na sinira ng Sword God sa kanilang kuta. Ngunit hindi natinag si Light, matigas niyang ipinaalala ang kapal ng mukha ni Zomdo sa pagdukot kay Monica. Para bang pinapaliwanag ang kanyang sarili,
Malamig na sinabi ni Zomdo na gusto lang niyang makahanap ng panday na makagagawa ng matitibay na espada. Bihira at mahal ang dekalidad ng mga sandata, at gagawin niya ang lahat upang makuha ang mga ito. Ibinagsak niya ang kanyang espada sa lupa at niyurakan ito gamit ang kanyang paa, sabay mapanlibak na itinuro na ang pagiging bihasa ni Monica sa panday ay kayang lumikha ng mga obra maestra, hindi tulad ng walang kwentang espada na hawak niya, na Iron Ikong ginawa ng ama ni Monica mismo. Napaikan si Monica at mariing iginiit na bawat sandata mula sa kanilang pandayan ay nilililok ng may husay at dedikasyon. Naiinip na, inutusan ni Light si Zomdo na alisin ang paa nito sa espada. Ngumisi ang kontrabida at nag-alok ng isang kasunduan, ililigtas niya ang workshop kung susuko sila. Ngunit hindi natinag si Underwood, sa halip, nagbanta siya pabalik, huhulihin niya si Zomdo at personal itong ihahatid sa tanggapan ng seguridad. Simula noon, nawalan ng halaga ang mga salita, dahas ang namayani. Sumugod si Light, gamit ang isang sirang espada. Naiwasan ito ni Zomdo, ngunit mabilis na sinunggaban ni Light ang nahulog na talem at ginamit ang Sword God style Blade Rush. Gayunpaman, bumalat ang kuryente sa katawan ni Zomdo, tinutulak siya lampas sa saklaw ng pag-atake ni Light. Inihagis ni Zomdo ang 3 bolang may dalang kuryente. Naipagtanggol ni Light ang una, ngunit tinamaan siya ng sumunod na 2, nagdulot ng matinding pinsala at napaluhod siya sa sakit. Ngumisi si Zomdo at nagsabing madali niyang mapaparalisa si Light para matapos agad ang laban, pero saan daw ang saya roon? Muli siyang umatake, nagpapakawala ng higit pang mga bolang may kuryente. Pinilit ni Light na iwasan ang mga ito, ngunit isang huling atake ang tumama sa kanya. Pinagmamasdan ni Monica ang labanan at lumingon kay Aya, iniutos na suriin nito ang mga proyektil ni Zomdo. Natukoy ng bata na gawa sa bakal ang mga bolang iyon. Sandaling nag-alinlangan si Monica, hindi sigurado kung gagana ang kanyang plano. Ngunit ang hindi kumilos ay mas masama. Sa pamamagitan ng kanyang kakayahan sa panday, mabilis siyang lumikha ng isang kawali at inutusan si Light na saluhin ang mga bola gamit ito. Nainis si Zomdo at muling nagpaputok ng kanyang mga sandata, ngunit sa halip na tamaan si Light, hinigop ang mga ito ng kawali. Napangiti si Monica, ipinagmamalaki na dinisenyo niya ito upang maakit ang bakal. Sa halip na panghinaan ng loob, lalo pang humanga si Zomdo sa potensyal ng Super Forge. Gayunpaman, mabilis siyang gumanti, ipinadaloy ang kuryente sa mga nakulong na bola, sabay kinuryente si Light. Mabilis na sinuri ni Aya ang kakulangan, hindi naging issue ang espada dahil sa hawakan nitong balot ng balat na nagsilbing insulasyon laban sa kuryente. Samantalang ang kawali, na purong metal, ay madaling nakapagsalin ng kuryente. Mabilis na binitiwan ni Light ang kawali ngunit nanatiling matatag, tiniyak sa kanila na kayanan niyang iwasan ang mga bolang bakal. Gayunpaman, napansin ni Monica ang kanyang postura, at ang kanyang espada, labis ng napinsala at malapit ng mabasag. Malinaw ang katotohanan, kailangan niya ng mas matibay na espada. Ngunit ang ideyang iyon ay bumagabag kay Monica, dahil direktang sumasalungat ito sa panatang kanyang ginawa matapos ang kanyang trauma. Na hinding-hindi na siya muling gagawa ng sandatang maaaring makapanakit. Nagpursigi si Light sa laban, pinipilit pigilan ang kalaban hanggang sa dumating ang mga bantay, ngunit dahil sa sunod-sunod na pinsalang tinamo, unti-unti siyang nalalagay sa bingit ng kamatayan. Napagtanto ni Monica ang malupit na katotohanan, maaaring mamatay ang kanyang kaibigan. Naalala niya ang kanilang pag-uusap noong nakaraang gabi, habang patuloy na nagdudulot ng pagkasira ang laban ni Light at Zomdo. Tinawag niya si Aya at dali-daling tumakbo patungo sa kanyang workshop, determinado ng wakasan ito. Samantala, sa kanlurang Yumbo Plateau, isang karwaheng may 4 na pasahero ang dumating sa huling hintuan nito, ang Blue Deer Station. Isa sa mga bumaba ay si Lena Floria. Habang nagaganap ang Athena Fairy Festival, tinanong siya ng katsero kung naroon siya para sa selebrasyon, ngunit agad niyang nilinaw, hindi iyon ang dahilan ng kanyang pagdating. May hinahanap siya, at sa kabila ng mahaba pang paglalakbay, nagpatuloy si Lena, hindi matinag sa kanyang misyon na matagpuan si Athena, anuman ang kanyang harapin. Balik sa laban, nagpakawala si Light ng isa pang matinding atake, ngunit nanatiling hindi matitinag ang electric shield ni Zomdo. Nang makita niyang patuloy pa rin sa paggamit ng ordinaryong sandata ang kanyang kalaban, nilikha ni Zomdo ang sarili niyang armas, isang espada mula sa dalisay na kidlat. Hindi natinag si Underwood, naniniwalang walang solid ang anyo ang isang espada ng kuryente. Mabilis siyang umatake, ngunit laking gulat niya nang matagpuan niyang singtigas ng bakal ang sandata ng kalaban. Ngumisi si Zomdo at ipinaliwanag na ang compressed lightning ay maaaring magpanggap na isang matigas na materyal. Gayunpaman,
Nanalig si Light sa kanyang mas mataas na kakayahan sa pakikidigma upang mapabagsak ang kalaban. Pinuno ng pananalig, sumugod siya ng may matinding determinasyon. Ngunit sa isang bihasang paggalaw, pinaikot ni Zomdo ang kanyang sandata, isinaksak ito sa espada ni Light. Binasag ang kanyang depensa, at tuluyang naglunsad ng isang matinding kontra-atake. Kahit na malapit nang maubos ang kanyang sword god na kakayahan, hindi sumuko si Light. Muli siyang sumugod, hindi papayag na matalo. Ngunit sa gitna ng matinding salpukan, tumama ang isang direktang suntok ni Zomdo sa kanyang tiyan. Sa kabila ng matinding pinsala, tumangging bumagsak si Light, hindi isang opsyon ang pagkatalo. Sa huling sandali, tinawag niya ang kanyang natitirang lakas at pinakawalan ang instant whirlwind. Itinapon si Zomdo sa pader. Laking gulat niya nang makita niyang naapektuhan nito ang kanyang kalaban. Ngunit sa paglabas ni Zomdo mula sa mga durog na bato, tila wala siyang naramdamang pinsala. Ngumisi ito, inamin na nakikipaglaro lamang siya upang gawing mas kapanapanabik ang laban at makipagsabayan kay Underwood. Ngunit isang bagay ang naging malinaw, napaikan siya sa biglaang bugso ng hangin. Napailing si Light sa biglaang pagbabago ng tono ni Zomdo, ngunit ngumiti lamang ang bandido at nagdeklara, tapos na ang laro. Kasabay nito, tinawag niya si Jubotos, isang nilalang na hinubog mula sa kidlat. Dahil sa kanyang naunang tagumpay, muling pinakawalan ni Light ang instant whirlwind. Ngunit walang kahirap-hirap itong binaliwala ng nilalang, at sa isang iglap, isinangkat ang matatalas nitong pangil sa espada ni Light. Sa pagkawalang timbang ng kanyang sandata, pilit siyang nagpumiglas upang makawala, ngunit hindi niya napansin ang paparating na talam ni Zomdo. Bumulusok ang matinding tama, kasabay ng isang malakas na pagsabog, na siyang nagpasya ng kapalaran ng laban. Sa huling bugso ng enerhiya, bumagsak ang sword god, at tuluyan nang natapos ang labanan.